Walang kinagisnang mga magulang ang 13 anyos na si Raymark. Pagkasilang pa lang ng bata, naiwan na siya sa puder ng kanyang lola Remedios. 2005 sinilang siya. Mga isang buwan, iniwan na talaga yan sa akin. Sa buwan nung nanganak, may pusod pa yan. Ano yung kwento na sinasabi ni Raymark na nung buntis daw yung nanay niya, nung ipinagbubuntis siya, sinasaktan daw nung tatay niya, yung anak niyo. Binubugbog daw nung tatay niya yung anak niyo. Wala siyang hanap buhay, nag-tricycle. Sabi ko, sige, dito na lang kayo. Pagka siloso, sinasaktan na yung anak ko. Sabi ko, kung ganyan naman ginagawa mo sa anak ko, iwanan mo na. Mula noon, si Lola Remedios na ang tumayong ina at ama ni Raymark. Itinaguyod at sinuportahan ng apo, gaano man kahirap ang kanilang buhay. Binuhay ko sila sa pangangalakal ko. Unang-una, naglabandera ko. Naglalaba ko sa isang bahay, tatlong na ko. Tapos, nahamlansya ako, kaya ito naging ganito ang katawan ko. Yung parang lipas gutom, yung kakain ko na lang. Naano ko na lang sa kaya. Tumatak sa musmos na isipan ni Raymark ang lahat ng pagsasakripisyo ng kanyang lola Remedios. Kaya nang mag-edad 11 anyos, sinimulan na niya ang pagkakawag-kawag. Paraan daw niya ito para masuklian ang pagmamahal at pag-aaruga sa kanya ng matanda. Nagkakawag-kawag po ako para matulungan po yung lola ko sa trabaho niya. Para hindi na po siya maghirap. Ako na lang po maghihirap. Kasi po, pinalaki niya po ako eh. Kaya ayun po yung kapalit na pinalaki niya po ako. Ano po ang pakiramdam niyo na kahit na bata pa siya, nagtatrabaho siya, hindi siya katulad ng iba na nakakapaglaro? Awang-awa nga sa kanya eh. Hindi katulad ng iba na walang ano sa magulang. Walang pagmamalasakit sa magulang siya, meron. Kaya yun, ramdam ko talagang mahal ako ng mga anak ko. Kasi tinuring ko na talagang anak ko yan. Bukod sa apo, anak ko na talaga. Kaya nga sinasabi sa kanya, hindi ko kayo apo, anak ko na kayo. Kung si Raymark lang daw ang masusunod, hindi na niya pagtatrabahuhin si Lola Remedios. Pero madalas, hindi sapat ang kinikita niya sa pagkakawag-kawag. Kaya sa pangangalakal kumukuha ng pandagdag gastos sa matanda, katulong ang kanyang apo. Pagod na sa pagkakawag-kawag sa umaga, mangangalakal pa rin pagsapit ng hapon hanggang gabi. Ganito tinutumbasan ni Raymark ang pag-aaruga ng kanyang lola Remedios. Tayo mo. Kung tutuusin, mayroon na nga raw gustong umampo noon sa kanyang apo. Pirma na lang kailangan ko dahil sabi niya, ibigay mo na sa kanya bata kasi hindi mo na kayang buhayin yan. Pirma na lang ang kailangan ko. Sabi ko, hindi ka ako. Ayoko. Gagapahin ko to. Hanggat nabubuhay ako, aanin ko siya, sasabaybayan ko siya. Ayaw matulad talaga sa ibang bata yan na walang ano. Ay araw-araw sasabayan ko yan. Anak, huwag kang gumaya sa ano. Kasi napalaki ka kayo ng ganyan, wala nanay nyo. Ako lang ang tumayo.
Wala akong katawang sa buhay. 17 pesos lang ang kada kilo ng plastic na nakalakal na maglola. Idagdag man dito ang kinita ni Raymark sa pagkakawag-kawag. Halos sapat lang ito para itawid ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya maski maagang nagbanat ng buto, hindi pinabayaan ni Raymark na lumubog ang kanyang pangarap na makapagtapos at maiahon sa hirap ang buhay nilang maglola. Sa darating na pasukan, nasa ika-6 na baitang na si Raymark. Bakit mahalaga na makapagtapos ka? Kasi po, para po paglaki ko may kinabukasan po. Sa pagkakawag-kawag, maraming peligro ang dapat pagdaanan bago marating ang paroroonan. Ganon din ang aral ng buhay na maagang napagtanto ni Raymark. Bago marating ang inaasam na pangarap, kailangan magpursige, kailangan magtiyaga, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa taong pinaka nagmamahal sa kanya. Kasi ako, elementary lang ang inaabot ko, grade 5 lang ako. Sabi ko, magtapos ka kasi hindi naman para sa akin yun. Kasi pag nakapag-aral ka at nakapagtrabaho ka na maganda, hindi maano ang pamilya mo sa kanya. Kaya yung tumad ka ako sa akin na Meron ka bang mensahe sa mga kabataan na hindi na yung kumbaga parang maswerte sila, hindi sila kailangan magtrabaho. Yung mga katulad mo, kailangan magtrabaho. Opo, sa mga isayang mo, pinabukasin nila. Para po, pagpatuloy po nila pag-aaral nila. Para makatulong din po sa magulang nila. Sa murang edad pa lang, di may kakailang si Raymark, sinubok na ng tadhana. Tila ninakawan na ng magandang kinabukasan at pag-asa. Dati po, ginagamit ko po yung bangka ko. Pero nasira po. Paano sinira? Ano po, kinalag po sa pamondo. Doon po nabasa, doon po tumama sa bato. Nabali po yung batangan. Pero gaya ng kanyang kawag-kawag, di kakikitaan ni minsan ng purol sa gitna ng peligro. At sumusuong pa rin sa kahit pinakamatitinding along bumayo. Dahil ang pinakamahalaga, marating daw niya ang paroroonan. Ang pangarap na makaahon, umasenso at may alis ang kanyang mga mahal sa buhay sa matinding kahirapan. Ako si Mariz Umali at ito po ang Eyewitness.